May mga sugat na hindi dumudugo, pero tahimik na sinisira ang paraan mo ng pag-iisip, pag-ibig, at pagtingin sa sarili. Minsan akala mo normal lang ang pagiging overthinker mo. Akala mo personality mo lang ang pagiging tahimik, pagiging defensive, o ang bigla ang paglayo sa mga tao. Pero paano kung hindi ito ugali, kundi isang trauma response? Sa psychology, ang trauma ay hindi lang tungkol sa malalaking trahedya. Minsan ito ay mga maliliit na pangyayaring paulit-ulit, mga salitang nakasakit, mga pagkakataong pinabayaan ka, o mga emosyon na hindi mo na iproseso. At ang mas nakakagulat, maraming tao ang may trauma, pero hindi nila alam na meron sila nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga anyo ng trauma na maaaring tahimik na nakakaapekto sa iyo hanggang ngayon. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Mga tahimik na trauma na hindi mo alam na dinadala mo. May mga trauma na hindi mo maalala bilang isang malinaw na pangyayari. Walang malaking eksena, walang dramatic na sigawan. Pero may nararamdaman kang kakaiba sa loob. Bakit parang palagi kang nag-iingat? Bakit mabilis kang ma-hurt kahit maliit na bagay lang? Bakit pakiramdam mo kailangan mong patunayan ang sarili mo para lang tanggapin ka? Sa psychology, hindi lahat ng trauma ay nanggagaling sa isang malaking trahedya. May tinatawag na subtle o silent trauma. Ito yung mga paulit-ulit na karanasan na tila maliit lang noon, pero unti-unting nag-iwan ng marka sa isip at emosyon mo. Halimbawa, lumaki ka sa environment na bihira kang purihin. Kapag nagkamali ka, napapansin agad. Kapag may achievement ka, parang normal lang. Hindi ka naman sinaktan, hindi ka naman pinabayaan. Pero natutunan ng utak mo na kailangan mong maging perpekto para maging sapat. Minsan naman, sanay kang hindi pakinggan. Kapag may sinasabi ka, napuputol. Kapag may nararamdaman ka, sinasabihan kang maarte o masyadong sensitive. Sa paglipas ng panahon, natutunan mong manahimik. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil pakiramdam mo wala ring makikinig. Ito ang tahimik na trauma. Hindi ito laging halata, pero makikita mo ang epekto sa paraan mo ng pakikitungo sa mundo. Maaaring ikaw ay people pleaser. Takot kang ma-disappoint ang iba. Nahihirapan kang magsabi ng hindi. O kaya naman, mabilis kang mag-shutdown kapag may conflict. Ang totoo, ang trauma ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari sa'yo. Ito rin ay tungkol sa kung paano ito naiproseso ng isip mo. Kapag ang isang bata ay paulit-ulit na nakakaramdam ng rejection, kahit maliit lang, ang nervous system niya ay natututong maging alerto. Kahit pagtanda, dala pa rin ng katawan ang pakiramdam na kailangan laging handa, laging mag-adjust, laging umiwas sa sakit. At minsan, hindi mo napapansin na ang mga reaksyon mo ngayon ay hindi na tungkol sa present moment. Ito ay echo ng nakaraan. Kung napapansin mong sobra ang takot mo sa rejection, sobra ang guilt mo kapag inuuna mo ang sarili mo, o sobra ang anxiety mo sa simpleng pagkakamali, maaaring hindi ito simpleng ugali lang. Maaaring ito ay tahimik na trauma na matagal mo nang dinadala. Ang unang hakbang ay hindi sisihin ang sarili. Ang unang hakbang ay maging aware. Kapag naintindihan mo kung saan nanggagaling ang mga reaksyon mo, mas nagkakaroon ka ng kontrol. Unti-unti, natututo kang mag-respond sa halip na mag-react. Ang tahimik na trauma ay hindi mo kasalanan. Pero ang paghilom nito ay responsibilidad mo. At ang magandang balita, posible ang healing. Simula ito sa pag-amin na may sugat kahit hindi ito nakikita. 2. Bakit paulit-ulit ang masakit? Trauma loop sa psychology. Napansin mo ba na parang iisa lang ang kwento ng mga sakit mo? Pero iba-iba lang ang tao? Iba ang muka? Iba ang pangalan? Pero pareho ang ending. Nasasaktan ka ulit. Maaaring nakaranas ka na ng relasyon na iniwan ka at nangako ka sa sarili mong hindi na mauulit. Pero makalipas ang ilang buwan o taon, nasa parehong sitwasyon ka na naman. Parehong pakiramdam ng rejection. Parehong lungkot. Parehong tanong kung bakit ikaw ulit.
Sa psychology, may tinatawag na trauma loop. Ito ay pattern kung saan hindi pa napoprocess na emotional pain ay paulit-ulit na nagmamanifest sa mga bagong sitwasyon. Hindi ito dahil mahina ka, at hindi rin ito dahil sadyang malas ka. Ang trauma loop ay nangyayari kapag ang utak at nervous system mo ay nasanay sa isang uri ng emotional environment. Kahit masakit ito, nagiging pamilyar ito, at ang isip ng tao ay may kakaibang tendency. Mas pipiliin nito ang pamilyar kaysa sa hindi sigurado kahit masakit ang pamilyar. Halimbawa, kung lumaki ka sa environment na kulang sa emotional validation, maaaring ma-attract ka sa mga taong emotionally distant. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil ito ang pattern na nakasanayan ng sistema mo. May bahagi ng isip na parang gustong ulitin ang sitwasyon, umaasang sa pagkakataong ito, mag-iiba ang ending. Parang sinusubukan mong ayusin ang lumang sugat gamit ang bagong tao. Pero kung hindi mo alam na nasa loob ka ng trauma loop, hindi mo rin mapuputol ang cycle. Isa pang dahilan kung bakit paulit-ulit ang sakit ay dahil sa subconscious beliefs. Kung sa loob-loob mo ay naniniwala kang hindi ka sapat, hindi ka karapat-dapat sa healthy love, o kailangan mong maghabol para mahalin, ang mga desisyon mo ay maaapektuhan ng paniniwalang yon. Hindi mo man ito sinasadya, pero pipili ka ng mga sitwasyong magpapatunay sa lumang paniniwala. Ito ang masakit na bahagi ng trauma loop. Pinapatunayan nito ang takot mo. Kapag hindi ka na-replyan, agad mong iniisip na iiwan ka. Kapag may maliit na conflict, pakiramdam mo katapusan na. Ang reaksyon mo ay mas malaki kaysa sa sitwasyon dahil hindi lang ito tungkol sa present moment. May dala itong nakaraan. Ang trauma loop ay hindi lang tungkol sa relasyon. Maaaring sa karir ito, kung saan paulit-ulit kang napupunta sa toxic na environment. Maaaring sa friendships, kung saan lagi kang nagbibigay ng sobra at nauubos. Hanggat hindi mo kinikilala ang ugat, patuloy na uulit ang pattern. Ang magandang balita, ang awareness ang unang hakbang para maputol ito. Kapag napansin mong pareho ang ending ng iba't ibang kwento mo, huwag mo agad sisihin ang sarili mo. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pamilyar dito? Anong pakiramdam ang hinahabol ko? At ano ang sinusubukan kong patunayan? Kapag natutunan mong kilalanin ang trauma loop, nagsisimula kang magkaroon ng choice. Choice na hindi piliin ang pamilyar na sakit. Choice na pumili ng mas tahimik pero mas healthy na koneksyon. Hindi madaling putulin ang cycle. Pero posible dahil ang trauma loop ay nabubuo sa paulit-ulit na pattern. At maaari rin itong maputol sa paulit-ulit na conscious na desisyon. Minsan ang tunay na healing ay nagsisimula sa simpleng pag-amin. Hindi ito malas, ito ay pattern. At ang pattern, kapag nakita mo na, maaari mo nang baguhin. 3. Emotional numbness. Senyales ba ito ng nakabaon na trauma? May mga taong umiiyak kapag nasasaktan. May mga taong nagagalit kapag naiinis. Pero may mga taong wala talagang maramdaman. Kapag may problema, tahimik lang. Kapag may magandang balita, parang normal lang. Kapag may pagkawala, parang may pader sa pagitan ng puso at ng emosyon. Kung minsan, tinatawag itong pagiging matatag. Pero minsan, ito ay emotional numbness. Sa psychology, ang emotional numbness ay isang protective response. Ito ay paraan ng isip at katawan para hindi ka tuluyang ma-overwhelm ng sakit. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng matinding stress, paulit-ulit na rejection, o matagal na emotional pain, maaaring matutunan ng nervous system na i-shutdown ang emosyon. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sobrang dami mo nang naramdaman noon. Isipin mo ito bilang switch. Noong una, sobrang taas ng volume ng emosyon mo. Sobrang sakit, sobrang takot, sobrang lungkot. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na kaya ng sistema mo. Kaya ang ginawa ng isip mo, binabaan nito ang volume. Minsan halos pinatay. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagsasabing, hindi na ako madaling masaktan. Pero kasabay nito, hindi na rin sila madaling sumaya. Ang emotional numbness ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay pagprotekta laban sa emosyon. Madalas may mga palatandaan ito.
Pakiramdam mo disconnected ka sa sarili mo. Nahihirapan kang umiyak kahit gusto mo. Hindi mo ma-explain kung ano ang nararamdaman mo dahil parang wala kang maramdaman. May mga pagkakataon ding nagiging mekanikal ang buhay. Gigising, papasok, makikipag-usap, uuwi. Gagawin mo ang dapat gawin, pero parang hindi ka talaga present. Sa mas malalim na level, maaaring ito ay senyales ng nakabaon na trauma. Mga karanasang hindi mo na proseso, mga emosyon na hindi mo na ilabas, mga sandaling kinailangan mong maging malakas kahit hindi ka pa handa, lalo na kung lumaki kang hindi ligtas magpakita ng emosyon. Kapag umiiyak ka, pinapatahimik ka. Kapag nagagalit ka, sinasabihang bastos. Kapag natatakot ka, pinapahiya. Unti-unti, natutunan mong itago ang nararamdaman mo. Hanggang sa isang araw, hindi mo na alam kung paano ito ilabas. Ang problema sa emotional numbness ay hindi lang ito tungkol sa lungkot. Nakakaapekto rin ito sa koneksyon mo sa ibang tao. Kapag hindi mo maramdaman ng buo ang sarili mo, mahirap ding makaramdam ng buo para sa iba. Pero mahalagang maintindihan na kung nararanasan mo ito, hindi ka sira. Hindi ka malamig na tao. Maaaring pagod lang ang sistema mo sa sobrang tagal nitong pag-survive. Ang unang hakbang ay awareness. Kilalanin na ang pagiging manhid ay maaaring coping mechanism. Hindi ito ang tunay mong personalidad. Isa lamang itong proteksyon. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang bigla mong mararamdaman ang lahat. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Sa pag-amin na may parte sa'yo na natatakot makaramdam ulit. Sa pagpayag na unti-unting buksan ang pinto ng emosyon, kahit konti lang sa simula. Dahil sa likod ng emotional numbness, kadalasan may kwento ng taong matagal nang naging matatag para lang makaraos. At marahil panahon na para hindi lang mag-survive, kundi matutong mabuhay ng may pakiramdam ulit. 4. Childhood trauma. Paano ka naaapektuhan? Hanggang ngayon may mga bagay sa pagkabata na akala mo tapos na. Lumipas na ang mga taon, iba na ang buhay mo. Pero bakit parang may bahagi sa'yo na naiwan doon? Sa psychology, ang childhood trauma ay hindi lang tungkol sa matinding pang-aabuso o malalaking trahedya. Minsan ito ay mga tahimik na karanasan na paulit-ulit mong naranasan habang lumalaki ka. Maaaring lumaki ka sa bahay na puno ng sigawan. O kaya naman sa bahay na tahimik pero malamig. Maaaring may mga pangangailangan kang emosyonal na hindi natugunan. Hindi ka tinuruan kung paano ipahayag ang nararamdaman mo. Hindi ka natutong makaramdam ng ligtas kapag may problema. Bilang bata, wala kang kontrol sa environment mo. Ang tanging kaya mong gawin ay mag-adjust para mag-survive. Kung kailangan mong maging tahimik para walang gulo, natuto kang manahimik. Kung kailangan mong maging achiever para mapansin, natuto kang magpursige ng sobra. Kung kailangan mong maging tagapag-alaga ng iba kahit bata ka pa, natuto kang unahin ang lahat bago ang sarili mo. Ang problema, dala mo ang mga survival pattern na iyon hanggang pagtanda. Ngayon, maaaring nahihirapan kang magtiwala sa tao. Mabilis kang mag-overthink kapag may konting pagbabago sa tono ng kausap mo. Takot kang magkamali dahil pakiramdam mo may kapalit itong pagmamahal. Minsan naman, nahihirapan kang humingi ng tulong. Sanay kang ikaw ang matatag. Sanay kang ikaw ang nag-a-adjust. Ang nervous system ng isang bata ay sensitibo. Kapag nakaranas ito ng paulit-ulit na stress o takot, natututo itong manatiling alerto. Kahit matanda ka na, maaaring mabilis kang matrigger ng mga sitwasyong kahawig ng dati. Kahit hindi naman talaga mapanganib ang kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit may mga reaksyon kang hindi mo maintindihan. Parang sobra ang takot, parang sobra ang lungkot, parang sobra ang galit. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may bahagi sa iyo na bata pa rin ang pakiramdam kapag naaalala ng katawan ang dati nitong naranasan. Ang childhood trauma ay hindi laging malinaw sa memorya. Minsan hindi mo maalala ang detalye. Pero naaalala ito ng katawan mo sa pamamagitan ng emosyon at reaksyon. Kapag hindi ito napansin, maaari itong makaapekto sa relasyon mo, sa karir mo, at sa paraan ng pagtingin mo sa sarili. Maaaring pakiramdam mo hindi ka sapat kahit anong gawin mo.
Maaaring nahihirapan kang maging komportable sa tahimik at healthy na sitwasyon dahil hindi ka sanay dito. Pero mahalagang tandaan, ang mga pattern na nabuo noon ay paraan lang ng batang ikaw para mabuhay. Ngayon na mas may kakayahan ka na, may pagkakataon kang dahan-dahang baguhin ang mga pattern na iyon. Ang paghilom ng childhood trauma ay hindi tungkol sa pagsisi sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-intindi, sa pagyakap sa batang ikaw na natutong mag-survive sa paraang kaya niya. Kapag naintindihan mo kung saan nanggagaling ang mga reaksyon mo, mas nagiging malinaw kung bakit ka ganito ngayon. At sa clarity na iyon, nagsisimula ang pagbabago. Hindi mo mababago ang nangyari noon, pero maaari mong baguhin kung paano ito magpapatuloy sa buhay mo ngayon. At minsan, ang pinakamalaking hakbang ay ang simpleng pag-amin na ang batang ikaw ay nasaktan. At karapat-dapat siyang marinig, maintindihan at unti-unting gumaling. 5. Trauma bond. Bakit ka nahuhulog sa taong nanakit sa'yo? May mga relasyon na alam mong masakit. Alam mong hindi ka na nirerespeto. Alam mong paulit-ulit ka nang nasasaktan. Pero bakit ang hirap umalis? Sa psychology, may tinatawag na trauma bond. Ito ay malalim na emotional attachment na nabubuo sa pagitan ng dalawang tao sa gitna ng paulit-ulit na sakit at pag-aayos. Hindi ito simpleng pagmamahal. Ito ay koneksyon na nabuo sa cycle ng pain at relief. Karaniwan nagsisimula ito sa matinding attraction, maraming atensyon, maraming intensity. Pakiramdam mo espesyal ka. Pagkatapos unti-unting may pagbabago, may paglamig, may pagdistansya, may mga salitang nakakasakit o mga kilos na nakakalito. Kapag nasasaktan ka, bigla naman may moment ng lambing, may paghingi ng sorry, may pangakong magbabago, at doon nabubuo ang cycle. Ang utak natin ay sensitibo sa reward at relief. Kapag galing ka sa sakit at biglang may konting pagmamahal, mas tumitindi ang epekto nito. Parang mas mahalaga ang maliit na kabutihan dahil nanggaling ito sa matinding lungkot. Unti-unti, nasasanay ang nervous system mo sa pattern na ito. Nagiging normal ang tension at pag-aayos. Nagiging normal ang pag-iyak at pagkatapos ay pag-asa. Minsan, may connection din ito sa mga karanasan noong bata ka pa. Kung lumaki ka sa environment na hindi consistent ang pagmamahal, maaaring nasanay ka sa idea na kailangan mong magtiis o mag-adjust para manatili ang isang tao. Kaya kapag may taong nanakit sa iyo pero paminsan-minsan ay nagpapakita ng lambing, maaaring mag-trigger ito ng pamilyar na pakiramdam. Hindi ito tungkol sa kahinaan. Hindi ito dahil gusto mong masaktan. Ito ay psychological attachment na nabuo sa ilalim ng stress. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap kumawala sa trauma bond ay dahil hindi mo lang namimiss ang tao. Namimiss mo ang highs at lows ng cycle. Namimiss mo ang pakiramdam na pagkatapos ng sakit ay may pag-asa. Pero sa katotohanan, ang healthy na relasyon ay hindi dapat laging roller coaster. Hindi ito dapat laging puno ng takot na baka mawala ang tao kapag nagkamali ka. Kapag nasa trauma bond ka, maaaring pinagtatanggol mo pa ang taong nanakit sa'yo. Binababa mo ang sarili mong standards. Kino-question mo ang sarili mong perception. Unti-unti, nauubos ang self-worth mo habang pinipilit mong iligtas ang relasyon. Ang unang hakbang para makawala ay ang pagkilala sa pattern. Hindi lahat ng matinding emosyon ay tunay na pagmamahal. Minsan ito ay attachment na nabuo sa ilalim ng trauma. Kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang cycle, mas nagkakaroon ka ng clarity. Nakikita mo na ang sakit at lambing ay bahagi ng iisang pattern, hindi hiwalay na pangyayari. Ang pag-alis sa trauma bond ay hindi madali. May withdrawal, may lungkot, may pagdududa. Pero sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na healthy na koneksyon. Hindi mo kasalanan kung nahulog ka sa ganitong sitwasyon. Pero may responsibilidad ka sa sarili mo na piliin ang mas ligtas at mas maayos na pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang pag-alis sa relasyong paulit-ulit kang sinasaktan. At sa pagputol ng trauma bond, hindi mo lang iniiwan ang isang tao. Pinipili mong tapusin ang cycle na matagal mo nang dinadala. 6. Microtrauma. Maliit
pero malalim ang sugat sa isip. Hindi lahat ng trauma ay isang malaking pangyayari na kayang ituro sa isang araw o eksena. May mga sugat na nabubuo hindi sa isang malakas na impact, kundi sa paulit-ulit na maliliit na tama. Ito ang tinatawag na microtrauma. Ang microtrauma ay mga karanasang maaaring mukhang maliit sa paningin ng iba. Isang komentong pabiro, pero may halong pangmamaliit. Isang pagkakataong hindi ka pinakinggan. Isang beses na ikinumpara ka sa mas magaling. Isang simpleng pag-ismid sa opinyon mo. Kapag nangyari ito ng minsan, maaaring hindi ito mabigat. Pero kapag paulit-ulit, unti-unti nitong hinuhubog ang paraan ng pagtingin mo sa sarili. Sa psychology, ang utak ay hindi lang tumutugon sa malalaking trahedya. Tumutugon din ito sa consistency ng experience. Kapag palagi mong nararamdaman na hindi ka sapat, hindi ka mahalaga, o hindi ka priority, nagsisimula itong maging paniniwala. Ang problema sa microtrauma ay madalas itong ini-invalidate. Sinasabihan kang masyado kang sensitive. Sinasabihan kang maliit na bagay lang iyon. Kaya imbes na iproseso mo ang naramdaman mo, itinatago mo na lang. Pero hindi ibig sabihin na maliit ang epekto dahil maliit ang pangyayari. Halimbawa, kung sa loob ng maraming taon ay palagi kang kinokorek ng may tono ng pagkadismaya, maaaring lumaki kang may takot magkamali. Kung palagi kang huling pinipili, maaaring mabuo ang pakiramdam na hindi ka priority. Unti-unti, ang microtrauma ay nagiging bahagi ng identity mo. Nagiging automatic ang pagdududa sa sarili. Nagiging natural ang paghingi ng tawad kahit wala kang kasalanan. Nagiging default ang pag-adjust para lang maiwasan ang conflict. Hindi ito dramatic. Walang malinaw na simula, pero may malinaw na epekto. Minsan, ang mga taong may microtrauma ay high-functioning. Nagagawa nila ang responsibilidad nila. Mukha silang okay sa labas. Pero sa loob, may tahimik na insecurity na hindi mawala-wala. Ang nervous system ay sensitibo sa repetition. Kapag paulit-ulit ang mensahe na hindi ka sapat, kahit subtle lang, iniimbak ito ng isip mo bilang impormasyon tungkol sa sarili mo. At kapag may bagong sitwasyon na kahawig ng dati, mabilis kang matrigger, mas mabilis kang ma-hurt, mas mabilis kang mag-withdraw, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may pattern na matagal nang nabubuo. Ang paghilom mula sa microtrauma ay nagsisimula sa pagkilala na valid ang naramdaman mo. Hindi kailangang malaki ang pangyayari para maging totoo ang epekto nito sa iyo. Kapag tinanggap mong may mga maliit na sugat na naipon sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw kung bakit may mga insecurities kang hindi mo maipaliwanag. At sa clarity na iyon, nagsisimula ang pagbabago. Dahil kahit maliit ang pinagmulan, hindi maliit ang halaga mo. At kahit tahimik ang sugat, maaari pa rin itong gumaling kapag binigyan mo ng pansin. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa pag-ignore ng maliit na sakit, kundi sa pag-amin na kahit maliit, may iniwan itong marka sa isip mo. 7. High-functioning trauma. Mukhang okay ka, pero hindi pala. May mga taong hindi mo iisiping may dinadalang trauma. Maayos ang trabaho, responsable, maaasahan. Laging present kapag may kailangan ng iba. Sa labas parang walang problema, pero sa loob, may tahimik na pagod na hindi maipaliwanag. Ito ang tinatawag na high-functioning trauma. Sa psychology, may mga taong natutong mag-survive sa pamamagitan ng pagiging productive. Habang ang iba ay nag-shut down o nagiging visibly emotional, sila naman ay nagiging mas aktibo, mas abala, mas determinado. Hindi dahil wala silang nararamdamang sakit, kundi dahil doon nila inilalagay ang lahat ng hindi nila kayang iproseso. Maaaring lumaki ka sa environment na hindi safe magpakita ng kahinaan. Kapag may problema, kailangan mong maging strong. Kapag may gulo, kailangan mong maging mature agad. Kaya natutunan mong itago ang lungkot sa likod ng achievements. Itago ang anxiety sa likod ng pagiging busy. Itago ang takot sa likod ng pagiging kontrolado. Ang high-functioning trauma ay madalas hindi napapansin kahit ng taong nakakaranas nito. Dahil sa panlabas, gumagana ka naman. Nakakapasok ka sa trabaho, nakakatulong ka sa pamilya, naaabot mo ang mga goals mo. Pero kapag nag-iisa ka na,
Doon lumalabas ang bigat. Biglang pagod kahit walang malinaw na dahilan. Biglang overthinking sa maliit na pagkakamali. Pakiramdam na kahit anong ma-achieve mo, hindi pa rin sapat. Isa sa mga palatandaan nito ay ang sobrang takot mag-fail. Hindi dahil competitive ka lang, kundi dahil pakiramdam mo ang halaga mo ay nakabase sa performance mo. Kapag nasanay kang mahalin o pansinin dahil sa ginagawa mo, hindi dahil sa kung sino ka, mabubuo ang paniniwalang kailangan mong laging mag-deliver. Ang problema, ang katawan at isip ay may limitasyon. Kapag matagal mong tinatakasan ang emosyon sa pamamagitan ng pagiging busy, darating ang punto na mapapagod ang sistema mo. Maaaring maranasan mo ang burnout. Maaaring maramdaman mong disconnected ka sa sarili mo. Maaaring hindi mo na alam kung ano ang gusto mo dahil mas sanay kang tumugon sa expectation ng iba. Ang high-functioning trauma ay hindi kahinaan. Isa itong survival strategy na naging permanenteng pattern. Pero mahalagang tandaan na hindi mo kailangang masira bago mo aminin na pagod ka na. Hindi mo kailangang bumagsak bago mo bigyan ng pansin ang nararamdaman mo. Ang tunay na healing para sa high-functioning trauma ay ang pag-aaral na maging okay kahit hindi ka productive. Ang pagpayag na magpahinga ng walang guilt. Ang pag-alam na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa output mo. Minsan, ang pinakamalakas na tao sa paningin ng iba ay siya ring pinakahirap humingi ng tulong. Kung mukhang okay ka pero may tahimik na bigat sa loob, hindi ka nag-iisa. Maaring ang pagiging okay mo ay paraan lang ng sistema mo para manatiling kontrolado ang sakit. At marahil, panahon na para hindi lang maging functional, kundi maging totoo sa nararamdaman mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagganap ng responsibilidad. Nasa kakayahan din itong harapin ang sugat na matagal mo nang tinatakpan. 8. Generational trauma. Sugat ng pamilya na naipapasa. May mga bagay sa pamilya na parang normal lang. Ganito na talaga kami. Ganyan talaga ang pagpapalaki sa amin. Pero minsan, ang tinatawag na normal ay maaaring sugat na naipasa lang mula sa nakaraan. Sa psychology, may konseptong tinatawag na generational trauma. Ito ay mga emotional patterns, takot at paniniwala na naipapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod, kahit hindi na malinaw kung saan ito nagsimula. Halimbawa, kung ang mga magulang mo ay lumaki sa kahirapan o matinding stress, maaaring natutunan nilang mabuhay sa survival mode. Laging alerto, laging nag-aalala, laging takot mawalan. Kahit hindi mo mismo naranasan ang parehong sitwasyon, maaaring dala mo ang parehong takot. Takot magkulang, takot magkamali, takot mawalan ng kontrol. Minsan naman ang generational trauma ay makikita sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Kung sa pamilya ay hindi uso ang pag-uusap tungkol sa emosyon, maaaring lumaki kang hindi marunong magpahayag ng nararamdaman. Kung sa bahay ay normal ang sigawan kapag may problema, maaaring iyon din ang pattern na dala mo sa mga relasyon mo ngayon. Ang mahalagang maintindihan, hindi ito tungkol sa paninisi. Kadalasan, ang mga magulang at lolo't lola ay ginagawa lang ang alam nilang paraan ng pag-survive. Kung sila ay hindi rin nabigyan ng emotional support noong bata pa sila, mahirap para sa kanilang ibigay ito ng buo sa susunod na henerasyon. Ang trauma ay hindi lang naipapasa sa kwento. Naipapasa rin ito sa behavior, sa tono ng boses, sa paraan ng pagdisiplina, at sa mga hindi sinasabi pero nararamdaman sa loob ng bahay. Kapag lumaki ka sa environment na puno ng takot o kahihiyan, maaaring mabuo sa iyo ang paniniwalang hindi ligtas maging vulnerable. Kapag lumaki ka sa environment na puno ng pressure, maaaring mabuo ang pakiramdam na kailangan mong patunayan ang halaga mo. Ang generational trauma ay parang pattern na paulit-ulit na naglalaro sa loob ng pamilya. At kung walang makakapansin, patuloy itong maipapasa. Ngunit may magandang balita. May isang henerasyon na maaaring pumili na tapusin ang cycle. Kapag ikaw ang unang nagtanong kung bakit ganito ang sistema, ikaw ang unang naghahanap ng mas healthy na paraan. Ikaw ang nagsisimulang mag-break ng pattern. Hindi ito madaling proseso. Maaaring may guilt, maaaring may resistance mula sa paligid. Pero ang paghilom ay nagsisimula sa awareness. Kapag naintindihan mo na ang ilang takot at reaksyon mo ay hindi lang personal,
kundi bahagi ng mas mahabang kwento ng pamilya, mas nagiging malinaw ang pinanggagalingan ng mga ito. At sa clarity na iyon, may choice ka. Choice na hindi ipasa ang parehong sugat. Choice na matutong magpahayag ng emosyon kung saan dati ay may katahimikan. Choice na lumikha ng mas ligtas na environment para sa susunod na henerasyon. Ang generational trauma ay hindi mo kasalanan, pero maaring ikaw ang maging simula ng pagbabago. At minsan, ang pinakamalaking anyo ng pagmamahal sa pamilya ay ang paghilom ng sugat na matagal nang dala ng lahat. 9. Self-sabotage at trauma. Bakit mo sinisira ang sarili mong tagumpay? May mga pagkakataon na malapit mo nang maabot ang isang goal. Malapit ka nang maging successful. Malapit ka nang maging masaya. Pero bigla kang umatras. Nag-procrastinate ka. Gumawa ka ng desisyon na alam mong makakasira sa progress mo. Pagkatapos tinanong mo ang sarili mo, bakit ko ginawa iyon? Sa psychology, ang self-sabotage ay hindi simpleng katamaran o kakulangan sa disiplina. Minsan, ito ay konektado sa trauma at sa mga paniniwalang nabuo dahil sa nakaraan. Kung lumaki kang palaging pinupuna, maaaring nasanay ka na ang atensyon ay may kasamang pressure o sakit. Kaya kapag nagsisimula kang mapansin o maging successful, may bahagi sa'yo na natatakot. Maaaring iniisip mo sa subconscious level na hindi ka talaga karapat-dapat. O kaya naman takot kang kapag masyado kang naging visible, mas masasaktan ka kapag nagkamali ka. Ang utak natin ay dinisenyo para protektahan tayo mula sa perceived danger. Kung ang success ay konektado sa stress, rejection, o matinding expectation noong nakaraan, maaari itong ituring ng nervous system mo bilang threat. Kaya bago ka pa masaktan, ikaw na mismo ang umatras. Bago ka pa ma-reject, ikaw na ang hindi sumipot. Bago ka pa mabigo, ikaw na ang sumuko. Ito ang paradox ng self-sabotage. Pinipigilan mo ang sarili mong umangat para lang maiwasan ang mas malaking sakit. Minsan din, kung nasanay kang mabuhay sa chaos or struggle, maaaring hindi komportable ang isip mo sa tahimik at stable na tagumpay. Kapag maayos na ang lahat, may pakiramdam na parang may mali, parang may kulang. Dahil hindi iyon ang pamilyar sa sistema mo. May mga taong lumaki na kailangan laging mag-effort ng sobra para mapansin. Kaya kapag may dumating na oportunidad na mas madali o mas healthy, hindi nila ito mapagkatiwalaan. Unti-unti, ang self-sabotage ay nagiging pattern. Paulit-ulit mong pinapatunayan ang takot mo na hindi ka sapat. Pero mahalagang maintindihan na ang behavior na ito ay maaaring dating survival strategy. Noong mas bata ka pa, maaaring mas ligtas ang hindi mag-stand out. Mas ligtas ang hindi magkamali. Mas ligtas ang hindi umasa. Ngayon na iba na ang sitwasyon, dala mo pa rin ang parehong mekanismo. Ang unang hakbang para mabago ito ay ang pag-obserba sa sarili mo ng walang matinding paghusga. Kapag napansin mong sinisira mo ang sarili mong progress, huwag agad sisihin ang sarili mo. Sa halip itanong mo, ano ang kinakatakot ko? Ano ang maaaring mangyari kapag naging successful ako? Kanino o saan ito nakakonekta sa nakaraan ko? Kapag nakita mo ang ugat, mas madali mong mauunawaan ang pattern. Ang tagumpay ay hindi dapat maging banta. Hindi ito dapat maging dahilan para umatras. Unti-unti, maaari mong turuan ang sistema mo na ligtas ang growth. Ligtas ang visibility. Ligtas ang pagiging proud sa sarili. Hindi ka sira kung minsan ay ikaw mismo ang humahadlang sa sarili mo. Maaaring may bahagi lang sa iyo na natatakot. At kapag natutunan mong yakapin ang bahaging iyon ng may pag-unawa, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil minsan, ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ay hindi ang mundo sa labas, kundi ang sugat sa loob na hindi pa natin napapansin. 10. Unhealed trauma, ang dahilan. Kung bakit hindi ka mapalagay. May mga araw na wala namang malinaw na problema, pero may bigat sa dibdib mo. Tahimik ang paligid, maayos ang mga bagay, pero parang may kulang. Parang may hinahanap ka na hindi mo maipaliwanag. Minsan iniisip mo na baka ganito ka lang talaga.
Masyadong overthinker, masyadong sensitive, masyadong hindi makontento. Pero paano kung ang pakiramdam na hindi ka mapalagay ay hindi tungkol sa kasalukuyan, kundi tungkol sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom? Sa psychology, ang unhealed trauma ay maaaring magpakita hindi sa malinaw na alaala kundi sa pakiramdam. Pakiramdam ng laging may mali. Pakiramdam ng laging may paparating na problema. Pakiramdam ng hindi ka ganap na ligtas kahit wala namang immediate threat. Kapag ang nervous system ay nasanay sa stress o takot sa mahabang panahon, maaari itong manatiling nakaalerto kahit tapos na ang sitwasyon. Parang may alarm na hindi napapatay. Kaya kahit nasa maayos ka ng relasyon, may takot ka pa ring maiwan. Kahit stable na ang trabaho mo, may kaba ka pa ring baka mawala ito. Kahit pinupuri ka na, mas naniniwala ka pa rin sa sarili mong pagdududa. Ang unhealed trauma ay madalas nakatago sa mga reaksyon na hindi mo maintindihan. Bakit sobra ang galit mo sa maliit na bagay? Bakit sobra ang lungkot mo sa simpleng rejection? Bakit hindi ka makarelax kahit walang dapat ipag-alala? Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may bahagi sa iyo na hindi pa tapos mag-survive. Kapag hindi na proseso ang trauma, nananatili itong parang background noise sa isip mo. Hindi mo ito laging naririnig, pero naroon ito. Nakakaapekto sa mga desisyon mo, sa paraan ng pagtingin mo sa sarili, at sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Minsan, ang pagiging hindi mapalagay ay paraan ng katawan para ipaalala na may emosyon kang hindi pa nabibigyan ng sapat na atensyon. Maaaring matagal mo nang tinatakasan ang ilang alaala. Maaaring sinasabi mo sa sarili mong okay ka na. Pero ang katawan at emosyon ay may sariling timeline. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang makakalimutan mo ang nangyari. Ibig sabihin nito ay matututo kang harapin ito nang hindi ka na nito kinokontrol. Kapag nagsimula kang magtanong kung saan nanggagaling ang mga takot at pagdududa mo, nagsisimula kang magbigay ng espasyo para sa pag-unawa. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso. Ang mahalaga ay kilalanin na ang pakiramdam mong hindi mapalagay ay may pinanggagalingan. At kapag pinili mong harapin ito, kahit unti-unti, nagsisimula mong patayin ang lumang alarm na matagal nang tumutunog sa loob mo. Dahil ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa tahimik na paligid. Ito ay tungkol sa tahimik na isip. At minsan, ang unang hakbang papunta sa kapayapaan ay ang pag-amin na may sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Minsan akala natin tapos na ang nakaraan. Pero ang totoo, dala natin ito sa paraan ng pag-iisip, pagdesisyon, at pakikipagrelasyon araw-araw. Ang trauma ay hindi laging maingay. Hindi ito laging halata. Pero kapag hindi natin ito inintindi, tahimik nitong hinuhubog ang buhay natin. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay hindi ang maging perpekto. Hindi rin ang kalimutan ang lahat ng nangyari, kundi ang piliing maging aware. Dahil sa sandaling naintindihan mo ang sarili mong patterns, nagsisimula kang magkaroon ng kontrol. Hindi na lang puro reaction, may choice ka na. At tandaan mo, ang paghilom ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng tapang. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.